Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ka, Panginoon. Muling nabuhay si Jesus. Alleluia. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang sandigan na ating pananampalataya at sumaging iba'y nasa sila natin ang pagsasalubong ni Jesus at ang kanyang ina. Tayo ngayon ay nasa panahon ng pagsasaya dahil ang ating Panginoon ay laging iwawagi sa laban sa kasalanan at kasamaan. Kaya halina tayo lahat sa lubungin natin na ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa langit at kansan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong di nalulunggan niya. Kristo
Mamanaming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananalig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang puso ng kerigma ng mga unang Kristiyano. Ito ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagkatagumpay ni Jesus sa kamatayan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noong pangkunay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpapatoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos.
Putihin siya niya, gawa't walang hanggan. Sabihin ng sabayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Kahoy ng Diyos sa aking humalo, ang bisig niya sa akin ang nakakatanggo. Ako'y hindi magpapahamak kailanman. Ipahayag ko luwalhati niya. Ang aking Panginoon, muot ng buhay, siya ang patong tinanglihan ng tatakapagtayo. Kahanga sa aming mga mata, gawain niya, purihin siya. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at Sa bisa ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayo mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na inaasahang tatahak sa daang matuwid at banal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan na paaalsa ng kaunting levadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang levadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa
libadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampasko, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Pasko, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Tumayo po ang lahat. Tayo po lahat. Muli si Yesu Cristo, ang para sa tao, naligtas na kordero na makasunod tayo ng amang likha nito mundo. Buhay at kamatayan, kapal at tunggalian, at ang nakabuhay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Punto ni Kristo na buhay, liwanag na at kahilingan. Ang heyan na malinaw, hugot at kasubukan. Buhay si Kristo pag-asa. Pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya. Buhay ka mo talaga. Hari ng ligaya, magbasbas ka. Tayo po lahat. Si Kristo ay makapasok ng among lupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa Iyo. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang bagong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patapos siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang tumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ipinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasal sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.
sa mga bata, mga anghel, ipalimalang sa ating sa libo. Talagang sila'y nabiling-biling pa umamon na kahit napakahirap umamon sa umaga. Dito po ang maganda dahil sinasalubong tayo ng Panginoon sa katahimikan ng umaga, doon natin makakatagpo ang Panginoon. Hindi dumarating ang Panginoon, hindi nabuhay ang Panginoon sa isang malakas o sabihin natin kahindi-hindi ng mga pagyayari, kundi hindi ng Panginoon na siya ay mabuhay doon sa katahimikan ng ng pagbubukang liwayway, yung doon. Kaya po, maganda na pagnilayan natin yung mga maliliit na detalye sa ating Ebanghelyo. Dahil doon natin makikita at maunawaan ang pagkabuhay ng Panginoon. Totoo, hindi natin maunawaan ang kabuuan nito. Kahit na yung mga alagad na kasama na ng Panginoon sa buong buhay niya, sa buhay niya doon sa kanyang paglilingkod sa mga tao at sinasabi sa kanila, na-explain ng Panginoon ang anak ng tao ay kailangan mamatay, magpakasakit, bago sa puso at muling mabuhay. Lagi na sinasabi sa kanila yun, pero hindi na naiintindihan. Hindi pa nila naiintindihan. At ganun po ang matutunghayan natin sa kanyang pagkabuhay. Maraming mga senyales noong kanyang pagkabuhay, ngunit hindi natin lubos na mainunawaan ang lahat ng bagay dito. Laging joke sa amin, ang dati ng obispo, kapag namatay ka at nakaharap ka na sa Panginoon, doon mo itanong. Kung meron kang mga question sa buhay mo, at ikaw ay naharap na sa Panginoon, kapag ikaw ay nasa langit na, doon ka magtanong, tanong mo lahat. Kasi napakarami nating katanungan sa ating buhay. Tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa ating mga sarili, tungkol sa ating mga karanasan, lahat ng mga bagay na yun, hindi natin lubos na maipanawaan. Kaya kapag nakaharap natin ang Panginoon, doon natin itanong. Gusto nyo na po ba makaharap ang Panginoon? Sumasagot. Father, huwag mo na ngayon. Kontento mo na kami, nakikita namin ang imahe ng ating Panginoon muling mabuhay o ang kanyang ina. Kaya makaharap ang Panginoon ako. Hindi pa siguro tayo handa. Pero napakaganda, inahanda tayo ng mga pagdiriwang. Simbahan ay laging tinuturo ang Panginoon. Tinuturo ang Panginoon. Tayo ay dapat na maging handa. Huwag tayong tatakot. Laging sinasabi ng Panginoon sa kanyang mahalagan. Huwag kayong tatakot. Ako ito. Si Kristo ito. Ang inyong guro. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ako ang huling pagkabuhay. Laging sinasabi ng Panginoon. Bakit ka ba tayo natatakot sa kamatayan? Siguro, kulang sa talaga ating pagkaunawa sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya tayong lahat natatakot doon sa muling pagkabuhay. Pero yun nga, nakita natin doon sa katahimikan ng umagang yun, doon nabuhay ang Panginoon. At ito isang magandang tanda para sa atin dahil hindi niya pinipilit ang kanyang sarili doon sa kakinahunan, kapayapaan, at ikama sa tago ng pamamaraan. Hindi pinipilit ng Panginoon yung kanyang sarili sa atin. Bagos, hindi. Maaaring hindi kakayanin pa ng ating mga kaisipan at ating mga puso. Kaya nga si Maria Magdalena ang nagpunta doon sa libingan. Nung nakita niya ang Panginoon, hindi niya agad nakilala. At ang sabi niya, akala niya ito yung hardinero doon. At sabi niya, kung kayo po ang kukuha ng katawan ng aking Panginoon, ituro niyo kung ako ang kukuha. Hindi agad na process ng isip niya. Ngayon si Jesus. Dahil hindi sa karanasan niya,
karanasan ni man ang aakalain si Jesus ay mabubuhay na ulit. Nakita nila siya'y namatay sa krus at ipinakot pinahirapan. Nilibing nila si Jesus. Ngunit hindi kaya paniisip ni Maria Magdalena na makita ang Panginoon. Kaya doon natin makikita yung kung paano ang Diyos ay gumagalaw sa mga maliliit na bagay, sa mga mahinahong pamamaraan upang sa gayon tayo unti-unti din natin maintindihan. Pagdating ni na Pedro na tumakbo at noong alagad, nakalagay dito, kasama ni Pedro yung alagad na mahal ni Jesus na tumakbo. Alam natin yun ay si San Juan, pero magandang pagnilayan din natin yung pagkatang yun, ang alagad na mahal ni Jesus. Pagpunta nila doon sa libingan na nakita nila yung mga binalot o pinambalot kay Jesus. Yun siya yung libing na nakatiklop. Sabi nga, kapag ang isang tao ay nanakaw ng isang bagay, hindi niya aayusin pa yung pinagnakawan niya. Dali-dali siya aalis. Pero bakit itiniklop pa yung mga kayang panlibing? Yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin noon sa kostumbre o kultura ng mga Hudyo na hindi pa natatapos yung tao na iyon. Kaya kaya tinitiklop. Ganun din kapag tayo kumakain, mayroong etiquette sa mesa. Kapag ang iyong table napkin ay nakalabag pa ng maayos din sa mesa, ibig sabihin hindi ka pa tapos kumain. Pero kapag yun ay nilagay mo na lang doon sa iyong upuan, no? Ang ibig sabihin nun, tapos ka na kumain. Ganun din yun ang Panginoon. Hindi niya basta tinapon na lang yung mga kayang panlibing kung hindi tiniklop niya. At ang ibig sabihin noon ay nagpapatuloy pa ang buhay ng ating Panginoon. Nagpapatuloy pa. At ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ay pagpapatuloy. Sinasabi nga, hindi natin kayang patayin ang pagmamahal dahil yun ang nagbunsod sa Panginoon para ibigay ang kanyang sarili. Kaya nagpapatuloy ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, sa ating lahat. And that is the best message na pwede natin pagdinayan tungkol sa pagkabuhay ng Panginoon na kanyang tinagwagingan, tinalo ang kapangyarihan ng kamatayan upang tayo hindi matakot sa kamatayan at manalig sa atin ang pagmamahal. Dahil yun, lagi ang ginagamit ng Panginoon sa kanyang pakikipag-uusap, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang mga ginagawa. Kung siya'y nabubuhay, kung siya'y nasa mundo, yung kasama niya ang mga alagad, mga pamamaraan ng pagmamahal. Kaya hindi mamamatay at mawawala ng basta o ma-erase yung mga ginawa ng Panginoon. Kaya po, sinabi niya doon kay Maria Magdalena sa ibang version ng pagkabuhay ng Panginoon, yung binasa kagabi, sabi niya, sabihin mo sa aking mga alagad, bumalik kayo sa Galilea. Yung pagbalik ko sa Galilea, doon sila nag-umpisa na mangaral. Doon sila nag-umpisa na gumawa ng mga himala. Doon nag-umpisa ang Panginoon na makasalamuha ng mga tao. Ibig sabihin, bumalik kayo muli kung saan nyo naranasan itong pagmamahal na ito, ang kabutihan ito. And that is also what the resurrection preaches to us. Bumalik tayo muli sa Panginoon. Bumalik muli tayo sa Kanya na nagpaparamdam, nagbibigay, at lagi ang ginagamit ay ang Kanyang pagmamahal. Sinasabi nga na pagkatapos na mabuhay ang ating Panginoon, hindi na muli makikita ng mga alagad yung dati
Dati, oo, nandun si Jesus, pero hindi na nila makikita at mararanasan si Jesus gaya ng una. Bakit? Kasi nabuhay na siya muli. Hindi na sila matatakot sa Kanya, wala na silang takot sa kanilang sarili dahil naipakita ni Jesus ang Kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan, laban sa masasamang puwersa. Kaya ang Kanyang pagkabuhay ay nagpapakita ng isang, sabihin natin, aura o sabihin natin ng espiritu o diwa ng isang kalakasan. Pero yung kalakasan na yun ay hindi dahil sa karahasan o pagdidiin ng puwersa o pandaraya o kaya kahit anumang armas o kalakasang pandigma o hindi kapayapaan ang dala ng Kanyang kapangyarihan. Hindi proud si Jesus. Hindi siya nagyayabang. Hindi ganoong klase ng presensya ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Kundi ang pagkabuhay na iyon ay tunay na mayroong kapayapaan at malalim na kaligayahan. At doon tayo dapat nagtitiwala. Yun ang ating dapat na pundasyon ng buhay. Marami dito sa atin ang tahimik na merong dinadala sa buhay nila. Dahil minsan natatakot tayo sa maraming bagay, hindi natin maintindihan. Kaya nga, minsan humingiti na lang tayo kahit alam natin may mabigat tayo, mga pasanin, alalahanin, o mga ginagawa at mga obligasyon sa buhay. Pero, tandaan natin, kasama-sama tayo ng Panginoon. Tandaan natin na nagwagi, nagtagumpay ang Panginoon sa lahat ng ito. Kaya yun dapat ang maging binhi sa atin ng pag-asa, ng pagmamahal, ng kaligayahan. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon. Nawa, patuloy tayong mabuhay na tunay na buhay. Hindi lang gumagalaw na walang buhay. Hindi yung parang mga zombie. Dahil ang sinasampalatayanan natin at ang pundasyon ng ating buhay ay ang pagkabuhay ng Panginoon na hindi lang basta kathang isip o ideya o hindi tunay na pangyayari. At yan ang pinaniniwalaan natin. Kapag nandoon ang ating paniniwala at nakasalalay doon sa katotohanan na si Jesus ay nabuhay, na si Jesus ay nagtagumpay sa lahat ng puwersa ng kasamaan, kahit mataas ang presyo ng langis o ang presyo ng gas o ng bilihin, ako, hindi tayo magagabi. Yan ang pagkabuhay ng Panginoon. Nawa ang pagkabuhay na ito ng Panginoon ay manatili sa ating mga puso, sa ating mga isip, upang tayo dati ay buhay